Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng non-professional driver's license at kung ano-ano ang mga qualifications, requirements at kung magkano ang estimated na mababayaran. At ituturo ko na rin sa inyo kung ano yung step-by-step process para makakuha nito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago yan, ano nga ba ang non-professional driver's license? Ang non-professional driver's license ay pwede lamang pong gamitin sa mga pribadong sasakyan. Kung gusto nyo pong gumamit ng pangpublikong sasakyan, kailangan nyo pong mag-apply ng professional driver's license after 1 year. At ang non-professional driver's license ay may validity na 5 years at pwede itong i-renew ng hanggang 10 taon kung wala po kayong violation sa loob ng taon na yon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang qualifications. Una, dapat 17 years old daw kung ikaw ay Filipino citizen. Pangalawa, dapat 18 years old and above kung ikaw ay foreigner. Then pangatlo, dapat physically and mentally able to drive a vehicle. At pang-apat, dapat daw marunong kang bumasa ng English or Filipino or ibang dialect na applicable. At panglima, dapat may student permit ka na at least 1 month para makapag-proceed ka sa non-professional driver's license application. At sa mga hindi pa nakakuha ng student permit, may video po akong ginawa last month. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. Pang-anim, dapat wala kang unsettled na traffic violations. Pang-pito, kung ikaw ay may non-professional driver's license pero expired na ito ng more than 2 years, hindi ka na po qualified na mag-renew sa non-professional driver's license at pwede kayong mag-apply ulit ng bagong application. So ibig sabihin po niyan, balik po kayo sa umpisang pag-a-apply ng non-professional driver's license kung more than 2 years na pong expired yung non-professional driver's license niyo. Kasi hindi na po pwedeng i-renew yan. Pangwalo, dapat na kumpleto nyo po yung 8 hours na practical driving lesson given by LTO accredited and TESDA certified driving school. So make sure po certified and accredited ng TESDA at LTO yung driving school na pinag-enrollan ninyo. At make sure may certificate din kayo. Pang-siyam, dapat pumasa kayo sa required na written and practical exam. And by the way guys, sa mga naghahanap ng reviewer para sa exam ng non-professional driver's license, may mga videos po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayong mahirapang maghanap. And take note po, may dalawang klase po tayo ng exam. Depende po sa LTO branch na mapupuntahan ninyo. May written and computerized exam. Sa written exam, 40 items po yung iti-take ninyo at 30 points naman yung passing score. Tapos sa computerized exam is 60 items tapos 48 naman yung passing points. So magtanong muna kayo sa LTO branch kung anong klaseng exam yung ibibigay nila sa inyo para makapaghanda kayo. So before kayo mag-take ng exam, i-check nyo po muna yung mga videos ng reviewer na ginawa ko, baka makatulong po sa inyo. So punta naman tayo sa requirements. Ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license? Number 1, duly accomplished application for permits and license form or APL form. Pero sa mga naghahanap ng APL form, ilalagay ko na lang po yung link sa description box kasi pwede nyo naman pong ipaprint sa bahay ninyo or sa mga computer shop tapos fill upan ninyo para pagdating doon may fill up na yung mga papers ninyo, yung form. So i-check nyo na lang po sa description box yung link para sa APL form. So pangalawa, kailangan yung magbigay ng medical certificate na galing sa LTO accredited medical clinic. Dapat mag-present kayo ng original copy for verification. So kagaya po ng sabi ko doon sa video na ginawa ko sa student permit, pwede kayong kumuha ng dalawang certificate sa medical para hindi na kayo madoble sa pagbayad. 3 months po kasi yung expiration ng medical certificate. So dapat before 3 months sa pagkakuha ninyo ng medical certificate ay nakakuha na kayo ng non-professional driver's license para makatipid kayo sa pagbayad ng medical certificate. Pangatlo, presentation of original and submission of 1 photocopy of practical driving course.
So kung nakumpleto na ninyo ang PDC or Practical Driving Course at may certificate na kayo, present nyo na lang yung original at isang photocopy. Pang-apat, so dapat may valid student driver's permit na kayo na na-issue at least 1 month before the date of application. So kagaya ng sabi ko kanina, after 1 month ninyo pagkakuha ng student permit, dapat i-proceed na ninyo sa non-professional para magamit nyo pa yung medical. At para naman sa mga 17 years old, kailangan po ng parental or guardian's consent with valid ID or government ID with photo and signature. Pang-anim, para naman po sa mga employed, kailangan po ng tax identification number or TIN number. At kung pasok naman kayo sa qualifications at kumpleto naman yung requirements ninyo, pwede na kayong pumunta sa LTO offices. Pero reminder lang, dapat naka-proper dress code kayo. Sa mga lalaki, hindi pwede ang mga nakasando, naka-shorts at naka-tsinelas. At sa mga babae, hindi pwede ang nakasando, naka-tube, naka-shorts at naka-tsinelas. At pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO. Kapag nandun na kayo sa loob ng LTO office, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng APL form. Pero kung meron na kayo at na-fill upan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hintayin na lang na tawagin kayo. After nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window kung saan titingnan yung mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At kung tapos na, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, magte-take na kayo ng basic driving theory test for non-professional driver's license. At kung pumasa naman kayo sa written or computerized exam, punta na tayo sa next step, ang pag-take ng practical driving test. At kung natapos at nakumpleto na ninyo ang written or computerized exam and practical driving test, i-approve na ng approving officer ang inyong application. At pagkatapos nun, papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, perma at biometrics. Pagkatapos nun, antayin nyo na lang pong i-release yung non-professional driver's license inyo kasama ng official receipt. At sa release form, huwag kalimutang ilagay yung pangalan at apelyido ninyo at yung perma ninyo. At punta naman tayo sa estimated na mababayaran. So unahin na natin ang PDC o ang Practical Driving Course na 8 hours actual driving. Ito po yung pinakamahal kasi 3,999 po yung nabayaran ko, 4 wheels at manual yung ginamit ko. Yan po ang price dito sa lugar namin. So 3,999, pero depende na rin po yan sa lugar kung nasan kayo, kung magkano yung practical driving course doon. So ito po yung price range ng practical driving course dito sa lugar namin. So sa 4 wheels manual, 3,500 to 5,000 pesos. Sa 4 wheels automatic, 5,500 to 10,000 pesos. At sa motorcycle naman, 2,000 pesos to 3,000 pesos. At sa medical certificate naman, nasa 450 to 500 pesos. Pero sa akin wala na akong binayaran kasi nga sabi ko kanina dapat 1 month pagkatapos ninyong kumuha ng student permit, dapat nag-proceed na kayo sa non-professional driver's license para hindi mag-expire yung medical certificate ninyo at 2 medical certificate yung kunin ninyo para hindi na kayo magbayad ulit. At pagkatapos yung motorcycle or car rentals. So sa 4 wheels na manual rental, 250 pesos po. Pero kung meron naman kayong sasakyan, pwede magdala na lang kayo ng sasakyan para hindi na kayo magrenta. At ito naman yung mababayaran ninyo doon sa loob ng LTO. Yung application fee is 100 pesos, computer fee is 67.68 pesos, tapos non-professional driver's license fee is 585 pesos. So ito po yung total na nabayaran ko, 5,001 peso 0.68 centavos. Pero depende pa rin po yan sa sasakyan na kukunin ninyo or sa practical driving course kung magkano yung nabayaran ninyo. Pero sa akin, ito lang po yung nabayaran ko. By the way guys, sa lahat ng mga magte-take ng exam, may mga videos ako ng reviewer for non-professional driver's license at professional driver's license. I-check nyo na lang po dyan para
makatulong po sa inyo at baka makapasa din kayo dahil dyan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!